Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abaglingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong sinasabi ni dating Pangulong Duterte gamit ang history ng bansang Singapore or ng Singapura na na dating bahagi ng Malaysia at saka etong Timor-Leste na dating bahagi ng Indonesia. At kumalas kasi po they felt that they were left behind. Grabe, no? Nagsalita yung nakaraang presidente. So kung sino yung nagparana sa mga taga Mindanao that they were left behind, nako, siya yung nakaraan, di siya yun. Ngayon, yung mga malaking bahagi ng mga pondo natin, ng infrastructure projects, dahil nung panahon niya, nung mag-pandemic, maraming mga nakansila. Ngayon, marami buhos dyan sa Mindanao dahil nga po, underdeveloped talaga sila. Napag-iwanan sila ng mga naunang naging presidente kay PBBM. At syempre, kabilang siya doon. Diba? Nagkaroon pa nga sila ng alokasyon sa kanyang anak, 51 billion. Ano pa yun ano pa yun? Unprogrammed funds daw yun. 51 billion, sumatotal. Unprogrammed funds. Aba, so ngayon, ang sinasabi naman po rito ni dating Pangulong Duterte, maghiwalay na lang daw. No? Hiwalay na lang daw niya itong Mindanao. Sila ni Pantaleon Alvarez. Feeling nila kasi kanila yon. Pero ang totoo, lahat pong yan ay hindi para sa pagmamahal sa mga taga Mindanao. Ang lahat po ng yan ay para lamang sa kanyang sarili, para may mapagtaguan sila sakaling arestuhin sila ng ICC because they know kahit na anong sabihin ni PBBM ng ayaw-ayaw niya, wala ho siyang magagawa kung hindi ipatupad kung ano ang nararapat. Dahil member tayo ng Interpol, isa siya sa nagratipika ng ICC o ng Rome Statute noong 2011. Alam rin niya, yung Article 127 na kahit kumalas ka na, mananatili pa rin po ang jurisdiction ng ICC doon sa mga kaso na naglilitawan na pasok po sa panahon nung kung kailan po tayo ay miyembro pa hanggang sa tayo po ay kumalas na. At ang sabi ng Korte Suprema, may obligasyon pa tayo. Yun lang naman ang layunin niya ron. Dahil kung talagang yan po ay para sa pagmamahal, he could have pushed the charter change. Kung tamad nga naman ang mga senador, he could have rebelled against his own government. Nag-revgov na siya. Diba? Tapos hindi siya bababa sa pwesto. Revgov, arrest Leni Robredo. Di ba? Kasi revolusyon talaga yun total, nandiyan naman yung mga militar na nasa tabi niya. Kung kakampi niya na, yung mga opisyales, din yung mga nasa baba, susunod yan. Bagong gobyerno tayo. Itama natin ang saligang batas. Federalismo, parlamento, ang sistema ng gobyerno natin. Wala ng presidente. Hindi na ako magpresidente. Transition, yun ang plano sinasabi niya noon Transition period lang tayo. Mga 2 taon. Pagkatapos nun, mag-eleksyon tayo ng bagong leader o presidente. Tapos magbaba na ako sa pwesto. Ba't hindi niya ginawa yan noong panahon niya? Diba? Kasi hindi niya po kayang hawakan yan. Na kumbaga, magsisimula ang isang bagong bansa. Dahil napakahirap nun. Kakailanganin po natin nila na kumuha ng international recognition. Well, madali naman yan. Nandiyan ang China. Diba? Magkakaroon pa siya ng pagkakataon na hindi nakilalanin ang Mutual Defense Treaty ng 1951 sa Amerika. Meron na rin po siya ng pagkakataon na i-zero. Mabura na ang lahat ng mga inutang niya. Inutang ng mga naunang presidente sa kanya. Alam niyo, kapag bago ang gobyerno, galing sa revolusyon, lahat po ng mga responsibilidad, mga utangers ng nakaraang administrasyon, pwede nilang hindi recognize yan ang sabihin, those money, those are debts, this new government is not recognizing. Kaya kami nag-rebelde, bumuo ng bagong batas at bansa dahil sa korupsyon ng nakaraan.
Hindi namin yan kinikilala. Eh di brand new start tayo, fresh. Oh, kamot na lang ng ulo etong mga inutangan. 'Di ba? So di gumaang pa sana tayo ang level ng Pilipinas. Oh. Ba't hindi niya ginawa? Cory Aquino had that chance. PDP laban 'yon. Siya hindi niya ginawa. He had that great chance para sa mga Pilipino. 'Di ba? Kasi hindi po niya talaga kaya na mag-lead ng bansa, na magsisimula pa. Magsisimula talaga sa number 1. Sa step by step. Ngayon, ito naman po yung kanyang sinasabi na ang Singapore ay kumalas mula po sa Malaysia. Well, hindi po yan totoo. Ang Singapore po, mga kababayan, ito po yung lugar na tinawag noong bandang around 16th century yan eh. Nitong yung prinsipe si Parameswara. Tinawag niya po yan na Singapura or City of Lion kasi pag pumunta ka diyan, ang dami talaga hong mga leon. Mabuti na lang yung mga sumakop na mga dayuhan diyan na nagulat din dahil nakita nilang maraming leon, siguro niluto nila yung mga leon. Basta, nalipol yung mga leon dyan. Pero tinawag yung City of Lion. Ngayon, noong panahon ho ng ikalawang digmaang pandaigdig, yung 1942, napasa ilalim yan sa mga Hapon. Pero ang dati po, ang umahawak po dyan na bansa, kung di ako nagkakamali, mga Briton ang namahawak dyan sa kanila. Kasi kailangan nila noon ng lugar na magagamit po nila na merong magandang ports. Okay, magandang daungan. At yan nga po ang Singapore. And then, sometime nung mawala na itong World War II, bandang September 1963, so napabilang ito. Ibig sabihin pong napabilang, hindi ka talaga kabilang doon. Napabilang po ito doon sa Malaysia. Meron niyang tinatawag na Federation of Malaya. At yun nga mali, ang Sabah, kabilang din dyan eh. Hindi na nga nakaalis. Di ba? Ngayon, noong 1965, nagdeklara sila ng independence. Kasi talagang, at saka hiningi na rin nila sa Malaysia na pabayaan nyo na kami kasi meron tayong mga differences. Ang dami kasi nilang mga incheck. Ito naman pong Federation of Malaya, yung Malaysia, sila naman po, iba yung lahi nila, iba yung kultura nila, iba yung religion nila. Kaya po napifeel nitong mga Chinese dyan sa Singapore, napapabayaan kami. At saka meron din pong hakbang noon ang kaharian ng Malaysia na i-let go nyo na yan, kumbaga palayasin nyo na yan dito sa ating federasyon. Dahil si Lee Kuan Yew noon nagsasalita rin ng kontra sa kanila. Bagamat yan ay nanumpa ng katapatan, pero hindi naman nila nakuha yung pagtrato na hinahangad nila. Sa ganun, para wala ng mga gulo-gulo, nilet go sila. Pero hindi ho sila naging miyembro. Hindi ho sila talagang sabihin natin original na yan sa Malaysia. Humiwalay lang sila kasi hindi na nila matik yung tingin nila kapabayaan sa kanila. So malayo ho yan sa Mindanao. Dahil ang Mindanao po mulat sa pulpa, bahagi na po ito ng ating bansa. Hindi pa po tayo ganap na republika, pero bahagi na po ito. Sinasabi nga nila ng isang maharlika. Diba? No, isang bansa na ang tawag daw noon ay maharlika. Ngayon, ito naman pong Timor-Leste, noong mga bandang 1600, sakop naman po ito ng Portugal. Katulad ito ng Taiwan. Ang Taiwan, sakop po ng Portugal noon yan. Pati nga yata ang Japan, sakop din nila noon eh. Nasakop din nila yon. Kaya nga nabuo noon yung tinatawag na Ever Victorious Army na siya pong naging dahilan din kung bakit tuluyang bumagsak ang yung monarch ng China at naging sanhi po kung bakit by generation talagang galit ang mga incheck sa mga Pilipino dahil po dyan sa mga naging miyembro ng Ever Victorious Army
na lumusob sa kanila at nagpabagsak sa kanilang imperyo. At bukod sa mga Hapon, mga Pilipino po, ang mga magigiting talaga na lumaban sa kanila. Now, ito pong sa Timor-Leste, 1600, mga ganyang kapanahunan, hawak ito ng Portugal, yung East Timor. So, nung bandang mga latter part ng 1975, no, isang taon bago ako ipanganak, nagdeklara po sila ng kanilang independence. Pero, ito ngayon ang masakit. So, nagdeklara sila ng kanilang independence, sinakop naman sila ng Indonesia. Ang Indonesia naman po, ito yung mga Muslim. Ang sinakop nila ay mga Katoliko. So, iba na naman ang kultura at relihiyon. So, expect talaga na merong clash na mangyayari. Iba yung itsura ng mga tao. Oh. Yung mga naandyan sa East Timor, mga kamukhang-kamukha po nila, yung mga Australian Aborigines. Yun ang mga kamukha nila. Ito namang nasa Indonesia, mga kakaitsura natin. Mga lahing Malay. Diba? Lahing Malayo. Kahit na nasa malapit lang. So, nung masakop po sila, ayun na, nauwi na po sa walang katapusan niya, nakaguluhan. Hanggang nung 1999, tuluyan na po silang humiwalay at nakuha nga po nila yung kanilang kalayaan yung May 20, 2002. Yan. So, napag-desisyon na nilang lahat na gamitin opisyal ng pangalan itong Timor-Leste. Dating East o Silangang Timor, ngayon ginawa nila Timor-Leste na. Ngayon, maliwanag po, malayo rin po ito sa kasaysayan o sa, sabihin yung koneksyon ng Mindanao na bahagi po talaga ng ating bansa. Itong mga to na ginagamit na halimbawa ni Pantaleon Alvarez at nito ni dating Pangulong Duterte, kahit gamitin pa nila itong Vietnam, ang Vietnam, kabahagi ng China yan, pero hindi naman po ito talagang yung original na China, sinakop lang din nila yan kumalas din sa kanila. Ang Mindanao, hindi naman to sinakop Yan po ay bahagi ng bansa natin na hindi nasakop ng mga dayuhan dahil po sa kagitingan nila. Yun naman po yung kaibahan doon. Hindi sila nasakop. Ito namang problema rito, itong Sabah, yung Sultanate of Sulu, kaya naman nawala sa kanila yung control diyan sa Sabah, yan sa mga Kiram. Nakalimutan ko yung panahon na yan na ipinaubayan nila yan, pinaarkilahan yan sa mga Briton, sa isang private corporation. Nakalaunan, nung magkalugi-lugi, ito nga pala nung pinaupahan nila yan, yung halaga, gagamitin daw po nila pambili ng mga baril, ng mga armas, para i-upgrade yung kanilang puwersa. Ano nangyari? Ginamit nila yung pera sa lavish lifestyle. Tapos, what's next? Hindi na nila kayang ipaglaban mula sa Malaysia. Diba? Hindi rin nila in-administer ang kanilang kapangyarihan. Samantalang ang Sabah, inarkilahan lang sa kanila yan. Para sa negosyo ng mga Briton, ng korporasyon na yon. Nalugi. Kaso mayroong batas na umiiral lang mga Briton noon na kapag ang kanilang flag carrier ay nalugi, then i-assume ito, yung responsibility, i-assume ito ng Crown. So, ganun ang nangyari. Nung bitawan nila kasama ang Malaysia, na pati itong Sabah, hindi na ibinalik po dito sa Sultanate of Sulu. Kinaubaya nila ron sa Malaysia. Ito nga yung Sultanate of Sulu, hindi nila mabawi. Ang ginawa nila ngayon, nagpasakop sila, humingi sila ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng kontrata good for 20 years na ilalaban ang gobyerno na ng Pilipinas, ang Republika na, ay hindi i-represent, kundi ipinasakop na nila sa Republika ng Pilipinas ang Sabah. At yun ay para bawiin. Yun ang naging kasaysayan yan. Hindi po pwede na yung Mindanao ihiwalay dahil lang sa katulad ng sa kasaysayan ng Singapore at saka ng Timor-Leste, anak ng leche. Sakit ng ulo ang hinahanap nila nitong mga promotor. Ano to?
Nung isinusulong yan nila Miswari, ang paghihiwalay ng Mindanao, ano idinulot yan? Hindi ba civil war? Civil war-like na kaguduhan dyan sa Mindanao? Ngayon na nagiging maganda na yung takbo nila. Binibigay yung mga hinihingi nila na pagsasarili ng pagpapatakbo sa sarili nila. May yung autonomous region, di ba? Tapos ngayon merong BARM. Naiyak pa nga yung mga taga-BARM nung mag-speak si PBBM tungkol sa kanila. Yung paglakas nila. Yung mga opisyales. Hindi ba't hindi rin sila sumasang-ayon sa trip ni dating Pangulong Duterte? Kasi, isipin nyo na lang yung mga ninuno nila na nagbuwis ng buhay para makabit yang autonomy na yan, na sinagawa nila yan by principle. Tapos sasama sila dito kay Alvarez na pang sariling political expedient silang ang habol. Tapos etong naman si PRRD dahil lang sa takot sa ICC. Diba? Kung genuine talaga yan, mararamdaman yan ng mga taga Mindanao. Ba't hindi nila sinasangayunan, hindi nila sinasamahan? Tapos galit na galit sa People's Initiative sa pagpapapirma. Pero People's Initiative din ang gagamitin. Kabulastugan. Ay nako. Kaya kung meron talaga ritong promotor ng pambubudol, tama si Martin Romualdez. Wala hong iba kung hindi itong si dating Pangulong Duterte na atin pong pinaniwalaan at atin pong ipinagtanggol noong kanyang kapanahunan. Kaya lang, wala Sinira niya legacy niya Sinira niya yung pagmamahal ng mga Pilipino sa kanya. Lalo na yung mga Marcos loyalist na tumangkilik sa kanya at naniwala na siya po ay may political will, na hindi po budols. Ngayon, ano nangyari? At sa kabila ng mga proteksyon na binibigay na ng Presidente Marcos sa kanya, kulang na nga lang, itago na siya sa Malacanang Kung dumating ang ICC, tinatalikuran na ni BBM, ang SBBM na nag-ratify niyan, o isa sa mga nag-ratify ng Rome Statute. Anong ginagawa niyang ganti? Dahil sa confidential fund ng anak na dinabigay. Diba? De-stabilization ng Mabuko. Ano kapalit? Diba? Tapos itong recently, anong ginawa? Nako, sinabon na. Binalibaliktad pa sa mura. Dinamay pa mga Pilipino. Buti na lang, hindi na binanalawan. Ay nako. Okay? Alright, so iwan muna natin yan. Pambubudol nila.